Kaninang umaga, pagkagising ko, nag-iisip po ako ng sermon. Kasi halos buong linggo po ako po ay pumapasok, umaga, gabi, gabi na nauwi. Ngayon nga lang ako naarawan ulit eh. Nag-iisip po ako ng maganda topic na pag-aaralan po. Gumawa ako gabi, pero sa sobrang pagod ko, hindi ko matapos. Sabi ko, tulog na lang ako. Pinakamadaling sermon, sabi ko, is lang, kukuha ko sa BOP. Lahat doon, pwedeng i-sermon ko. Pero kaninang umaga, binuksan ko yung laptop ko, nagbukas uli ako, sabi ko, ito na ang isi-share ko sa ating lahat. Hindi po sa akin, hindi po sa inyo, sa ating lahat. Sabi nga po sa ating memory text na binasa, hindi na kailangan na talaga to. This is isa sa mga best friend ko to. Sabi sa talatang babasahin po kanina sa Mark 6:34, when Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. Tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos na sa langit, nawa Panginoon, hiling namin ng inyong banal na presensya sa mga oras na ito. Kayo po ang manguna. Linisin nawa ang aking puso't isipan ng sagan Panginoon sa bawat salita at bawat nalalabas sa aking bibig. Gamitin niyo po ang inyong lingkod ito at nang sagan Panginoon maunawaan nila at magamit nila ito sa aming Kristiyanong pamumuhay. Sa madalangin sa pangalan na ito kapagligtas. Amen. Meron po akong dahil nga kanina ko lang ito naisipan, magbibigay po ako ng tanong sa inyo. At sagutin niyo ito sa huli. Gusto ko sa huli yung una hong makakasagot nito ay hihiling po ako sa ating publishing department ng isang 1-year subscription ng Health and Home. Mukhang hindi exciting sa bata Ano kaya maganda, hindi naman pwedeng 1-year subscription sa Jollibee. Oh. 1-year subscription ng Health and Home. Bigyan niyo ako, magbigay kayo mamaya ng isang magandang title sa ating pag-aaralan na to. Although meron akong in mind, pero titignan ko po. Pagka sumakto po yung nyo, kahit isang word lang ang kulang at sumakto po yung title na gagawin natin pag-aaral na ito, pag-usapan po natin mamaya. Pagka bata nakakuha, pag-usapan natin. Kung gusto mong pamasko, o pagka yung may edad na nakakuha at gustong magbasa ng Health and Home, may 1-year subscription kayo sa ating publishing department. Kakausapin ko yung publishing department mamaya. Ulitin ko po, Mark 6:34. Dito kuha na kayo ng idea. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. Alam nyo, sino po ba hindi busy rito sa buong sanlinggo? Narinig ko si Brother Lito kanina, busy daw buong sanlinggo niya. Sino pa po rito ang busy sa buong sanlinggo? Narinig nyo rin ako kanina, busy rin sa buong sanlinggo. Ang dami hong gustong humabol Humabol sa may sakit. Ewan namin kung bakit, magtatatlong buwan na kaming ganito. Laging full pack po yung yung Kamarin doctors. Grabe. Isasakit. Pagka bata, pneumonia, nawala na nga yung dengue. Pagka matanda, sakit sa pagkatanda. Yun ang ngayon. Kaya mag-iingat po kayo. Yung inyong kalusugan. Kung kaya nyo mag-wear uli ng mask sa public, mag-wear po kayo. Dahil itong meron ngayon na virus na ito. At matagal siyang mawala. Naranasan ko to last March. Alam nyo kung kailan lang nawala sa akin? June. Dati hindi ako magpagsalita. Inuubo ako. Hindi rin ako makakanta. Inuubo ako. Sabi ko, ito na yata yung the end of, wala na akong karir. Hindi na ako makakanta, hindi ako makapagsalita, paano na. Pero sa awa po ni Lord, nung pagdating ng June, gumaling na po. At meron pa rin ehem-ehem pa minsan. Dahil kailangan po yun para lumabas yung mga hindi naasahan sa ating bago.
Yung pagkabisi po ba natin, ito po ba ay pansarili o para sa gawain ng Panginoon? Sinisigurado ko po sa inyo, pag ito ay pang sarili, anong mararamdaman nyo? Sasabihin ng iba, burnt out na ako. Magpapalit na ako ng trabaho. Magre-resign na ako, hindi ko na kaya. Mag-iiba na ako ng negosyo. Nalulugi na yata ako dahil sa sobrang pagod. Yung iba naman, binabago yung word, hindi pagod. Stress. Stress na stress ako. No? Yung iba naman, ganito ginagawa mga kapatid. Ano kaya sasabihin ng mga netizens? No? Dapat ba akong magpalit ng karir o itutuloy ko tong karir na to? Tignan natin ang sasabihin ng ibang tao. At sa ating mga manggagawa, may mga nagre-reklam, pagod na rin daw sila, hinihintay na lang nila ang kanilang pagre-retiro. Alam niyo, lumaki rin ako sa compound ng mga ng manggagawa, ng workers. Nakita ko rin po talagang sasabihin nila, very stressful ang life din. Pero bibigyan ko po kayo ng isang kadahilanan para po mawala itong kapaguran na to sa sanlibutan na ito. Alam naman po natin to sa Daniel, nakasulat po ito, na darating ang araw sa huling kapanahunan, lahat ng tao nagdudumali. Pabalik-balik. Hindi niyo po ba napansin ganun tayo ngayon? Nagdudumali tayo. Pabalik-balik lang na wala namang pinupuntahang iba. Nagmamadali tayo araw-araw. Bakit? Bakit ka bumabangon? Sabi nga sa palatastas. Pero mga kapatid, ulitin ko sa inyo tanong, sinong best friend mo doon? Alam niyo yung awitin na ito. Hindi ko siya awitin dahil hindi ko naman siya na-practice. Pero kung nagkakaroon na ng tono, sabayan niyo ako. Sabi rito, every day they pass me by. Sino kaya itong mga tao to? Araw-araw na lang may nakikita kang mga tao na padaan-daan sa iyo. Tuwing papasok ka, hindi mo sila pinapansin dahil nagmamadali ka at ikaw ay madali. Sa oras naman ng trabaho, hindi mo sila pinapansin dahil baka magkamali ako sa aking trabaho. Ang dami mong inaalala, alalahanin. Na kung saan na hindi mo na nakikita, itong mga nakakasama mo, nakakasabay mo sa trabaho, o sa daanan, o kahit saan man, o lalong-lalo na sa loob ng iyong tahanan. Alam niyo po yung ito po yung season ng pagpipili ng magiging bagong mga leader. Barangay election, SK election, nominating committee. Sasabihin ng ibang manonominate, lalong-lalo sa nominating committee kasi walang bayad to, walang sweldo. Yung barangay captain saka na may sweldo eh. Sasabihin po karamihan to. Dati ko ring hindi naman reklamo eh. Outburst. Na sa ganitong election, ay hindi ako pwede. Busy ako sa trabaho. Ang dami kong ginagawa. Pagpasensya nyo na, iba na lang ang gawin yung leader. Wala kasing offer eh. Kung may 20,000 monthly, go na. Maglalabas tayo ng malaking pera sa pondo natin to. Mga kapatid, ang gawain sa Panginoon ay mararamdaman nyo ngayon kung gaano ito kabigat. Pero ang pakiramdam nyo naman ay gagaang. Di ba sabi nga, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly. Ano pa? Sabi nun? Nawala na yung memory ko, kinapos For my yoke is easy and my burden is light. Alam nyo, yung tinitignan ko yung yoke. Ang ibig sabihin pala ng yoke, hindi po yung ginagamit sa magsasaka na nilalagyan ng yung sa kalabaw at iisa lang.
Ito palang yoke na to, nagamit nila nung unang panahon ay hindi naman sa magsasaka, kundi yung pagbiyahe. Alam niyo pag nagbibiyahe sila noon, mga baka o ano, yung yoke na yun, dalawa, magkatabi. Isa sa'yo, isa sa kanya. So, two cow power. Hindi one horsepower, two cow power. Bibiyahe sila. Yung pala mga kapatid, yung yoke na yun, o yung pamato na yun, ay dalawa. Isa sa'yo at isa sa Diyos mo. Hindi ka na nag-iisa na nagbubuhat o nagdadala, kundi kasama mo ang Diyos. Kasama mo si Jesus na nagdadala ng iyong dalahin sa araw-araw. Tama ba? Naiba ba yung pananaw nyo ngayon? Pagka sinabing, take my yoke upon you, ibig sabihin, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ako, sabi ng Panginoon. Hindi ka nag-iisa, anak. Kilala kita dahil best friend kita. Alam ko ang iyong pangangailangan. Alam ko ang iyong gawain. At alam ko kung saan kita tutulungan. Ay hindi, nagagalit tayo eh. Pag tayo may nangingialam sa ating ginagawa o gawain sa araw-araw. No, baka magkamali ka, natatakot ka. Pero ang Panginoon, mga kapatid, nandyan lang. Sinong best friend mo? Tuloy po natin. Ang sabi rito, I can see it in their eyes. Empty people filled with care. At ito pa, headed who knows where. Alam ko po na hindi ito bago sa ating pandinig. Ito ay kumisan, ito ay kinakanta natin. Pero hindi natin alam, tayo na pala ang isa sa mga nangyayari dito. Lakad tayo, lakad doon, gawa rito, gawa doon, na hindi natin alam kung saan tayo patutungo. Pagod na tayo kasi hindi natin alam yung mangyayari o yung finish line. Di niyo po ba napapansin sa pagbiyahe, parang ang layo yung unang punta mo kasi hindi mo, parang ang tagal ng biyahe. Pero pag pauwi, parang ang bilis. Kasi pag pauwi, alam mo na yung pupuntahan mo. Uy, kita na yung Arayat, malapit na ako, NLEX na, o Bulacan na. O mamaya, toll gate na. Nakita niyo po yung ganun. Kung alam mo yung pupuntahan mo at yung ginagawa, ito ay napakadali at hindi ka empty, headed who knows where. Hindi mo alam kung saan ka patutungo. Ang nakakalungkot mga kapatid ay nilalagay natin ang sarili natin sa bagay na ito. Pero alam niyo po ba, ang awitin na ito ay para sa iba. Tayo po yung pinapatukuyan na kung saan tayo ay maging aware sa ating mga kasama sa trabaho, kasama sa mga negosyo, kasama sa araw-araw, o yung ating na-meet sa araw-araw, ating pamilya sa araw-araw. Dapat tayo po yung nagga-guide o tayo naging example sa kanila na dapat alam nila yung kanilang patutunguhan. Unfortunately, isa po tayo sa naghahanap ng mag-guide sa atin. May nakita nga akong post sa Facebook about leadership. Pag ang leader nasa harap, parang ang nakalagay doon ay yung bossy. Pero kung ang leader mo ay nasa likod at ikaw yung nagtutulak sa'yo, iyan ang tinatawag nilang good leader. Ang nakakalungkot, nagiging leader tayo sa loob ng tahanan, sinasabi lang natin, pero hindi natin nagagawa. May solusyon ba doon? Meron. Kaya nga sabi rito, sa ating awitin, sa ating pinag-aaralan, sabi rito, on they go through private pain, leaving fear to fear. No? Meron ba tayo nun? Sa ating bang paglakad sa sanlibutan na ito, nakakaranas tayo ng hirap sa ating buhay, hirap sa ating pagtatrabaho. Sa gawain ba sa loob ng church, mga kapatid, nahihirapan ba tayo? At tayo ay nagre-reklamo. Ang hirap naman ang hirap.
Ang hirap namang unawain itong mga miyembro ko. No? Ayoko na. Oh, ayoko na sa inyo. Alis na ako. Kapatid, tayo po ay piniling leader ng Diyos. Hindi po tayo nagpresenta. Nakakatuwa, no? Kasi hindi tayo nagpipresenta, tayo napipili. Alam nyo, nung first time kong ma-elect bilang personal ministries, tinawanan ko eh. Alam nyo ano sabi ko dun sa sa nagbalita sa akin? Ano alam ko dyan? Ba't nyo ako nilagay dyan? Hindi ko alam yan. Alam niyo nung bumalik ako sa church, I mean, kasi sa Laguna ako nagtatrabaho noon, yung church na nasa Panghulo. So, uwian ako every other 5 days. Natanong ko rin. So, hindi naman, sa protesta ko hindi natin tinanggal yung pangalan ko, ako pa rin. No? Ano gagawin ko dito? Sabi ko sa kanila, ba't niyo ako inelect na ganito? Alam niyo yung elder namin ay handa palang tumulong at magturo. Nakita niyo yung mga bagay na akala niyo ay napakabigat, pero meron palang nakalaan sa iyo na tulong. Pero kung iisipin mo, pag nag-iisa ka, mahihirapan ka talaga. Dahil wala kang experience sa mga bagay na yon. Pero kung may tutulong sa iyo, para bang andali ng gawain na ito. Hindi ko naman sinasabing nag-flourish yung personal ministries nung panahon ngayon. Pero at least naobserbahan ko po yung mga veterano kung paano sila gumagalaw, kung paano ang kanilang gawain. Kaya mga kapatid, isa tong hamon sa atin yung pagiging leader sa darating po na taon. Baka po nagulat kayo, ba't nung nakaraang taon wala namang eleksyon? Ba't ngayon meron? Mga kapatid, pagka po narinig niyo yung pangalan niyo sana, at lumabas po sa talaan po ng i-report ng nominating committee, tanggapin niyo po, hindi po natin alam na ang Diyos pala ang tumawag sa iyo at handa siyang tulungan ka sa mga bagay na ito. Baka hindi lang yung gawain mo sa iglesia ang gagaang, kundi pati gawain mo sa labas. Ang sarap ng mayroong kang best friend. Sinong best friend mo doon? Si Jesus. Sabi nga ito, on they go to private pain, leaving fear to fear. Laughter hides their silent cries. Only Jesus hears. Napakahirap pong umiyak sa Facebook. Maraming basher. Marami yung negative comments kaysa positive. At pag naunahan na negative, wala na magpa-positive. Kaya wala po tayong dapat paglagyan ng ating fear, kundi po sa ating Panginoon. Itawag po natin to sa Kanya. Hindi na po natin kinakailangan mag-dial ng 911 o 888. Dahil ang Panginoon po ay one kneel ahead. Pag tayo po ay lumuhod, nakakonect na po tayo sa hotline ng ating Panginoon. Ganun kasimple. Ang nakakalungkot, ito nakakalungkot mga kapatid, bilang leader, tayo ang source ng pagkakamali ng iba. Kaya mga kapatid, mag-iingat din po tayo sa ating kapwa, tao. Karamihan po dyan ay magsasuggest. Actually, hindi suggestion yung sinagawa, ay command na eh. Na wag ganito, wag ganon. Tingnan nyo po, balansihin nyo. Kaya napakalaga ho ng pagbabalansi ng buhay, spiritually, physically, emotionally. Ang sabi nga ay, tignan nyo yung turo niya kung sang-ayon sa Bible. Pag ito'y umaayon sa Bible, sundin nyo. Pero pag ang turo niya hindi umaayon sa Bible, huwag nyo sundin. Meron akong confession. Hindi ko sinusunod ang tatay ko. Pag alam kong mali. Kaya kami nag-aaway. Pag may sinapagawa siya at nakita kong mali, hindi ko po susundin.
Maging firm po tayo. Kung ano yung tama, tama. Kung ano yung mali, mali. Yun po ang tanging paraan lamang para ang isipan natin at puso natin ay maging bukas sa lahat ng tama. Ang sabi nga nila ay, ang pinag-aaralan po sa central bank ay yung genuine na pera. Never po silang humawak ng peke na pera. So kung tayo din mga kapatid, pag-aaralan natin ang genuine na salita ng Panginoon, hindi na natin kailangan basahin pa o pag-aralan pa yung mga iba. Bakit? Kasi alam natin yung tama. Hindi ka mahiligaw. Pag may sinabi sa yung ganon, ay wala po sa Bible yan, ay wala. Kaya ako kinalakihan ko na yung mga naghahamon ng debate. Alam nyo, ang isa lang ang sinasabi ko sa kanila, ayoko ng debate, pag-aralan natin simula Genesis 1. Tignan ko kung tatagal ka. Genesis 1 hanggang Revelation. Ayoko ng talon-talon. Kasi hindi mo maintindihan yung Bible kung talon-talon ka. Hindi mo alam yung dahilan kung ba't naging ganun yung isa. Hindi mo alam ba't yung and so on and so forth. Dapat, pag nag-aral ka ng banal na kasulatan, umpisan mo sa umpisa. Makikita niyo po yung Voice of Prophecy lesson natin. Ano yung unang-unang verse na nakalagay doon? Ha? Genesis 1:1. Tapos magsasabi magagaling sa Bible, yan lang alam mong verse. Ako isang chapter, kaya ko memorize. Alam niyo mga kapatid, alam niyo ba ibig sabihin ng Genesis 1? Bakit napakahalaga ito sa Voice of Prophecy? Bakit nakailang revision na siya at yun pa rin ang unang talata? Nakita niyo yung kahalagahan niya? In the beginning, God. Ibig sabihin, sa umpisa pa lang maniwala tayo na may Diyos. Tayo po na makapag-aral ng, sino po pala hindi pa nakapag-aral ng Voice of Prophecy? Meron po tayong oras dyan para sa pag-aaral. Sabihin nyo lang po at kami lalapit sa inyong mga tahanan. Kung meron po kayong gustong aralan na para po sa Voice of Prophecy, sabihin nyo lang po, na po, maging anak nyo, kamag-anak nyo, kaibigan nyo, na willing talagang mag-aral po ng Voice of Prophecy. Sasamahan po namin kayo. Doon pa lamang po, sabi ko nga po unang-una, pagka ako po ang nag-umpisa, nakasama ko si Brother Lito yung dati dyan. Unang-una pa lang, tanungin mo na yung iyong kasama sa pag-aaral. Naniniwala ka ba sa Genesis 1:1? Sabi ko, pag hindi ka naniniwala sa Genesis 1:1, wag na nating ituloy ang pag-aaral na to. Pero kung naniniwala ka sa Genesis 1:1 na ito, mag-aral tayo. Kasi yun po ang root o yun ang ugat ng ating paniniwala sa Diyos. Ano bang sense ng Bible na pag-aaral kung hindi ka naman naniniwala sa Diyos? Lilituhin mo lang yung sarili mo. Papagurin mo lang yung sarili mo. Pero mga kapatid, kung kasama mo man Diyos na nagbabasa at nag-aaral ng Biblia, hindi mo namamalayan nasa kalagitnaan ka na ng Biblia. Ang sarap mag-aral ng Biblia. Dumating po ako sa point, habang ako'y nag-aaral ng Biblia, habang ako'y nagbabasa, alam nyo, sa aking isipan, parang itong movie. Excited na excited ako. Yung excitement ko nandun dahil para akong nanonood ng movie habang ako'y nagbabasa. Ganun po mga kapatid, pagkasama mo ang Panginoon pag ikaw'y nagbabasa ng Biblia. Pero once na ikaw'y nagbasa ng Biblia at ikaw'y nalilito, itigil mo. Ang sabi nga, ang kalaban ay laging nakaantabay labang dyan. Manalangin ka. Pero hindi pa tayo mananalangin, mga kapatid. Asan na tayo? Ano yung susunod na doon? Sabi rito, people need the Lord. Ako ba yung tinutukoy na to? Ako yung nagbabasa eh. So, ibig sabihin, yung mga taong nasa harapan ko ay kailangan nila ng Diyos. Ibig sabihin, people need the Lord. Ako ang tinatawag dito para magdala ng magandang pabalita sa aking nakakasalamuha.
At sabi rito, at the end of broken dreams, He's the open door. Ayan nyo ba unang may magandang ano? Ang sabi nga, at the end of the tunnel, ayaw nyo ba yun? Nakakausad kayo? Natatapos yung dilim sa inyong buhay? At nakikita nyo merong open door na kayo'y lalabasan at alam nyo kung sino naghihintay doon. Sino? Yung best friend nyo doon. Si Jesus. Sabi nga, people need the Lord. When will we realize na kailangan ng ibang tao ang ating Diyos? Ang tanong mga kapatid, nakakapagod ba to? Itong trabahong pinagagawa sa atin ng Panginoon? Nakakapagod ba na tayo mag-share na magandang pabalita sa ibang tao? O nakakapagod bang ngumiti sa harap ng ibang tao? Dahil ito lamang ang iyong sandata. Alam niyo, sa amin, hindi mo alam yung mga tao sa loob ng ospital kung nakangiti o nakasimangot o ano eh. Naka-face mask eh. No? Pero malalaman mo po yon sa tono ng boses. Kung galit, sincero o hindi. So mga kapatid, malay mo, ikaw ang hinihintay ng taong yung napadaan, nakasimangot, nakangiti ka. Biglang napangiti, yung pala ikaw lang yung inaasahan ng taong yon sa oras na yon para mawala ang kanyang dalahin dahil sa iyong simpleng ngiti. Mahal ba ang ngiti nyo? Binibili ba yan? Pabili naman. Ha? O ito'y libre at nakakahawa. Ito'y magandang ikalat na virus, ngiti. At may spread natin sa lahat ng ating makakasama araw-araw. Kaya lang, kami kasi nakamas eh. So, drawingan ko na lang kay Smiley minsan. No? So, sabi nga rito, mga kapatid, pag tayo ba'y naglalakad sa pangaraw-araw kung saan, ano ang nakikita natin sa taong nakapalibot sa atin? Alam niyo, dun sa isang pangyayari po sa Bible, ang sabi niya, sabi nung bulag na tao, I see men walking as trees. Ganun ba tayo? Papayawan natin yung kwento. Ito isang blind man na inilapit sa Panginoon, kay Jesus, upang inilapit sa Panginoon, natandaan nyo, inilapit siya sa Panginoon upang gumaling yung kanyang blindness. So, ibig sabihin, hindi yung blind man ang lumapit kay Jesus para mawala yung kanyang blindness. Kasi meron din po isang kwento na hinanap si Kristo, anak ni David, tulungan mo ako, sabi gano'n. Siya mismo yung naghanap kay Kristo. Bulag siya, ha? Hinanap niya si Kristo at narinig siya ni Kristo, siya ay pinagaling. Ito po hindi. Merong ibang tao na naglapit sa kanya, Panginoon, pagalingin mo nga ang bulag na ito. Alam niyo ginawa ng Panginoon? Hinila niya sa labas ng ng syudad at doon sila sa wilderness naggamutan. Ano ginawa ng Panginoon? Dumura siya sa lupa at gumawa siya ng clay at ipinahid sa mata. Unang tanong, ano nakikita mo? Sabi ng Panginoon. Alam niyo kung minsan mga kapatid, ganyan din po tayo. Hindi natin nakikita na ang mga ibang tao ay nangangailangan sa tulong ng ating Panginoon at tingin lang natin sa kanila ay siya, wala na, hindi mo nga napapansin. Buti nga ito, napansin niya. Men like trees, walking. Tayo, naalala pa ba natin yung huling nakasalubong natin kanina bago tayo makarating dito? Mga kapatid, sabi nga po dun sa ating babasahin kanina, when Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion on them because they were like sheep without shepherd. Hindi naman ako si Jesus eh. Pero mga kapatid, binilinan tayo ng ating Panginoon na tayo ang gumawa ng kanyang gawain sa panahon na ito. Dapat nakikita sa atin. Ang sabi pa nga dito, no? Sabi, sa Matthew 5:14-16, you are the light of the world. Binubola pa tayo ng Panginoon dito.
Sa tingin nyo, seryoso ba ang Panginoon dito nung sinabi niya to? You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand and gives light to all the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and glorify your Father, which is in heaven. Mga kapatid, ito ay patunay na seryoso ang Panginoon para sa mga bagay na ito, para sa simpleng bagay na ito, makita ang Diyos Ama. May bayad pa bang ngiti nyo? O libre na? I-share nyo na ba ang inyong mga ngiti at makita ng ayun, di ba yung nagtataka? Ba't yung iba pagpagod na pagod at maraming problema, nagmumura na, tapos simangot na? Gusto nyo ba ng ganon? Napakasakit kaya sa damdamin nun. Problemado ka na nga tapos ganon pa itsura mo. Inuulit ko po mga kapatid, ang sabi nga ng Jesus, take my yoke upon you and learn of me. Nawain natin, kilalanin natin itong Jesus na to, na ating sinasamba. Huwag po tayong magmangmaangan na ay hindi ko kaya yan. Trabaho po ng pastor yan. Ay yung mga elder nga, hindi gumagawa ng ganyan. Hindi ko trabaho yan. Mga kapatid, tayo po, lahat tayo, pinili po bilang leader ng ating bawat kinakaayunan na lugar. Maging sa bahay man, tayo po ay naging leader. Lalo na tayo mga magulang. Mga anak. Ay yung tatay ko, nanay ko, hindi na hindi. Pinili ka ng Panginoon, mga anak, para ikaw ang maging spiritual leader sa loob ng iyong tahanan. Huwag kang madismaya dahil kung ang iyong tatay, nanay, ay hindi mo mahila sa church. Magpatuloy ka lang. Hindi natin alam ano ang plano ng Panginoon sa iyong tahanan. Sabi nga may kanya-kanya po tayong pagkakakilala ng Panginoon. Hindi po pare-parehas kung paano tayo tinawag ng Panginoon. Maaaring tinawag ka ng Panginoon, ikay nagkasakit. Maaaring tinawag ka ng Panginoon nung ikaw ay naglalakad lamang dyan. Maaaring tinawag ka ng Panginoon nung ikay nawalan ng trabaho. Malay mo, tinawag ka ng Panginoon nung merong isang taong lumapit sa iyo at inintroduce siya, ang Diyos, ang Panginoon sa iyo. Hindi ko po alam. Iba-iba po ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Kaya tayo po ay tinawag bilang mga ilaw sa sanlibutan na ito upang makilala. Makilala tayo, hindi mga kapatid, hindi po mahalaga tayo dito. Ang mahalaga po ay makilala ang Diyos Ama. Ang sabi nga po rito, we are called to take His light to a world where wrong seems right. Yun ay nakakalungkot ngayon. Ano ba ang sinasabi ng karamihan? At yun ang susundin ko. Mga kapatid, hindi lahat ng ginagawa ng karamihan ay tama. Ang sabi nga sa school, hindi lahat ng ginagawa ng marami ay moral. Hindi porki ginagawa ng marami, moral ito. Sasabi mo, ginagawa naman nila di gawin ko na rin. Uy, nag-jaywalking sila dito sa dumadaan, mag-jaywalking na rin ako. Simpleng bagay, jaywalking. Mga kapatid, alalahanin po natin, tayo tinawag ng Panginoon. Nakakalungkot nga ngayon kasi kinakailangan pa ng CCTV para laging may nakabantay at gumawa ng hindi tama. Gumawa ng tama yung isang lugar na yon. Pero kung tayo po ay naniniwala na tayo tinawagan ng Diyos, alam natin na ang Diyos po lagi ang nakatutok sa atin 24/7. At wala pong ibang magbibigay sa atin ng guide kung anong tama at mali na gagawin natin, kundi po ang ating Diyos. Dahil siya ay nakabantay sa atin 24/7. Bakit tayo binabantayan? Dahil siya ang best friend po natin doon. Sabi nga to, what could be too great a cost for sharing life with one who's lost? Ang nakakalungkot, tayo po yung feeling na nawawala sa Diyos.
Ay, kailangan kong may dumalaw sa akin para ako'y bumalik sa church. Ay, natisod ako sa isang kapatid dahil ganun yung kanyang sinasabi. Ano pa? Maraming dahilan eh. Alam niyo, maalala ko yung nasirang lolo, na mayapang lolo. Alam niyo, nakakalungkot kasi. Bakit? Nung kabataan po nila, meron pong naging kabarkada yung lolo ko sa loob ng church na siya ang naging dahilan para mag-backslide ang aking lolo. Pero nung tumanda po sila, alam niyo yung kwento? Yung nagaya sa lolo ko na mag-backslide, bumalik sa church. At yung lolo ko, kinamatay niya na siya ay hindi nakabalik sa church. Mag-ingat po tayo mga kapatid sa mga lumalabas sa ating bibig. Mag-ingat po tayo. Nakakatulong ba tayo? O tayo ang nakakatisod? Isang salita lang mga kapatid, nakakalungkot. Marami nang nadadamay. Sabi nga lang, ang bilis ng social media. Paano kung mahilig mag-post yung sinabi mo? Di ba yung nag-trending yung pastora ba yun? Para sa congregation niya lang naman yun eh. Hindi naman para sa atin yun. Ba't nyo pakikialaman yung congregation niya? Kung talagang sanay sila na ganun magsalita yung pastor nila. Tayo hindi. Di ba pakialaman? Kung talagang ganun yung kanilang congregation. Alam nyo, mag-iingat din po tayo sa ating pinapanood, sa ating binabasa. Alam nyo, sa pagdadrive, yung mga nagdadrive po dito, lalo na yung mahilig mag-sounds. Tignan nyo, mag-sounds kayo ng rock and roll. Tignan nyo kung ano pakiramdam habang nagdadrive. Rock and roll ka rin. Kahit ang kabangga-bangga ka nga eh. Wala kang pakialam eh. Pero kung ang pinakikinggan mo, mga kapatid, ay sweet na music, baka businahan ka na nasa likod eh. Ba't nasa harapan ko? Kasi wala, ano ka lang. Pero mga kapatid, bigyan ko kayo ng tip. Pag kayo bumibiyahe, ang pakinggan nyo religious songs. Mag-iiba ang tingin nyo sa tao. Mapapaisip pa kayo eh. Uy, kamusta kaya itong taon to? Nakilala niya kaya ang Panginoon? Uy, kamusta kaya ito? Nabigyan na kaya ng aral to? Uy, may namatay. Napasyanan kaya ng nabigyan ng tamang aral bago siya namatay? Mga kapatid, mag-iiba pananaw nyo pagkasama nyo ang ating Panginoon. Niloko ka ng scammer. Ay, loko-lokong scammer to, makukulong kita. Pero kung kasama mong Panginoon, ang sasabihin mo, ay, kawawa ka naman. Sana wag ka nang mang-scam pa ng iba. Buti na lang ako na-scam mo. Naloko ko ng ibang tao. Pinagmumura na ng ibang tao. Pero ikaw, kalmado lang, kapatid. Mali yung ginawa mo. Wag mo nang uulitin yun. O sasama ka sa crowd na pinagmumura mo yung tao. At bandang huli, ikaw pa sisisihin ng ibang tao, sabadista ka ba naman nagmumura ka dyan? Anong gusto nyo? Pag tayo po ay na kay Kristo, mababago po ang inyong buhay. Mababago po ang buhay po natin. Ituloy po natin. Through His love, our hearts can feel all the grief they bear. So, ibig sabihin po, kung nasa atin ang pag-ibig ng Panginoon, ang buhay ng ibang tao na nakakasama mo, ay nararamdaman mo yung kanilang pangangailangan, lalong, wag naman sa pera, lalong-lalo na sa grief, o yung kalungkutan nila. At ikaw, ang gagamitin ng Panginoon, na sila ay, pasiyahin. Malay mo, ikaw pala, yung taong hinihintay ng taong yun, para makilala niya na totoo nga may Diyos. Mga kapatid, kung tayo man natulungan noon, wag po nating isipin natin ginamit ng Diyos ibang tao. At ito, ano yung sabi sa ibang nakapost pa sa Facebook? Pay it forward. Kung nagawan ka na mabuti, gawan mo rin na mabuti yung iba. And so on and so forth. Kaya lang meron pong isang comedy ron na pay it forward, no? Na umorder siya ng marami at magbabayad yung kasunod niya.
Kaloko. May mga pilosopong ganun no? Pero tayo po mga kapatid, kung tayo man ay nakaranas ng pagliligtas at ginamit ng Diyos ang taong iyon, pay it forward. Ganun lang po. At huwag niyong kakalimutan, yung best friend niyo po doon ay si Kristo. They must hear the words of life. Only we can share. Kung nasa atin si Kristo, asahan niyo po, magbabago ang buhay niyo at iba ang pagiging patingin niyo sa tao. Sabi nga sa John 1:4-5, in Him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Wala pong kakayanan ang darkness sa liwanag. Kaya, sa tingin niyo po ba, pagka may problema yung kakausapin mo, nakakakita ng kaginawan sa'yo, sisitahin ka ba ng babarahin ka ng kausap mo? O matutuwa siya sa'yo at binigyan mo siya ng pag-asa? Ako, ang ginagawa ko, bago ko po iwan yung pasyente ko, sinasabihan ko, na huwag po kayong mag-alala at gagaling din kayo. Simpleng words of hope, mga kapatid. Simple. Huwag natin ipagdamot. Hindi ko nga nababanggit na pagagaling ka ng Panginoon. No? Kasi meron tao na hindi naniniwala sa ganun. Pero pag ang tao, inumpisan siya nagsabi, ay salamat sa Panginoon, ay di chance mo na yon. Ibig sabihin, binigyan ka na ng hint na siya rin nagpapasalamat sa Panginoon. Banggitin mo na ang pag-ibig ng Panginoon sa Kanya. Mahal ka ng Diyos. Kaya ka gagaling. Di mo ba? O tayo po yung naghihintay na may magsabi sa ating mahal ka ng Diyos. Eto na, sinasabi ko na mga kapatid, mahal ka ng Diyos. Maging sino ka man. Maging ano ka man ngayon at kung saan ka man nanggaling ngayon at kung ano man yung pinagagagawa mo. Bago dumating ang oras na ito at sa mga haharap pa, mahal ka ng Diyos. Naghihintay sa iyo ang Diyos. Wag naman, hindi naman ibig sabihin na iba 'yon. Lumapit ka sa Kanya. Ang daming kanta na maganda Lumapit sa Kanya. Ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Ang nakakalungkot, hindi binibitin mo Yung isip mo nasa Diyos. Pero yung puso't kaluluwa mo, iba naman yung binabanggit. Mahal ka ng Diyos, mga kapatid. Sabi nga, naku, naubos na yung stanza pala. Kasi malapit na ako matapos. sabi nga sa chorus, mga kapatid, people need the Lord. Waiting ko, sabi sa first stanza, every day they pass me by. I can see it in their eyes. Ibig sabihin mga kapatid, tayo sensitibo sa ating nakakasalamuha sa araw-araw. Hindi yung, alam ko, busy tayong lahat sa gawain natin sa pansanlibutan. Pero hindi pa napakagaan ng loob kung sasamahan mo ito ng gawain ng Panginoon. At makikita, pagod na pagod ka na, pero nakangiti ka pa rin at nagpapasalamat ka sa Diyos. Huh? Empty people filled with care, headed who knows where. On they go through private pain, leaving fear to fear. Laughter hides their silent cries. Only Jesus hears. People need the Lord. Naalala ko tuloy, nung maliit pang Jordan Heights, mga kapatid, kami yung nagle-lesson, kami rin yung nananalangin, kami rin yung kumakanta. Pagdating sa hapon, ay ganun din.
Kami yung nagpapalaro, kami yung umaawit, kami yung nananalangin. Praise the Lord kasi po, malaki na po ang in-improve ng Jordan Heights Church. Dati po kami po ay handful. Ngayon po ay church full. Mga kapatid, people need the Lord. Tuloy mo nga kapatid, ubusin natin. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. Wala na akong practice. Then will we realize you and I need the Lord. Kailangan nyo, kailangan ko, kailangan ng inakot sa palibot po natin ang ating Panginoon. Kapatid, tuloy natin. Sige, tip pa po. Sige. Hindi na ako tinatawagan mag-special number. Sige. Lubusin ko na to. Nasaan ba tayo? We are called to say His light to a world where wrong seems right. Sige po, sabayan niyo ako. What could be too great the cost for sharing life with one who's lost? Through His love, our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life. Only we can share. Sabahan niyo ako sa chorus. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize that we must give our lives for people only? Alam niyo mga kapatid, ialay po natin ang buhay natin sa ating Panginoon para sa kanyang gawain. Kaya po, mga kapatid, pag kayo po ay natawagan para po sa darating na sa pagkatapos po naming mag-dominating committee, mga kapatid, dumapit po kayo sa amin. At sasabihin po namin ng dahilan ba't kayo ang tinawagan kung kayo may mga katanungan. Sama-sama po tayong maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Dati po, nasa 30 lang kami sa Jordan Heights Church. Kaya po gaganon lang, paikot-ikot lang man po yung aming leadership. Ngayon po, nasa 100 na po tayo. Wag po kayong matakot. Dahil pagsama-sama po ang mga leader at sama-sama ang mga miyembro at nagtulong-tulong sa gawain ng Panginoon, makikita po natin at maibang pananaw natin sa ibang tao. Makikita natin na handa tayong tumulong. At kung wala man tayong handang maitulong, material man ito, at least spiritually maitutulong po tayo sa bawat isa sa atin. Napakasarap po ng pakiramdam mga kapatid na meron tayong kapayapaan sa loob ng tahanan natin. Napakasarap mga kapatid na nakikita natin lagi ang Panginoon. Hindi po yung mga negative ang lang ang nakikita ng bawat isa sa atin, kundi nakikita natin ang positive side. Sinong best friend mo doon? Si Jesus lamang. Di po ba? Kaya mga kapatid, yung ngiti na ipinag-ubaya sa atin ng ating Panginoon, ibigay nyo tong libre sa bawat isa na inyong nakakasama, nakakasalubong. Mga kapatid, I hope and pray that we realize the Lord choose us. The Lord called us to bear His light to the world around us. To the people around us, I need the Lord.
We need the Lord. People need the Lord. Happy Sabbath po mga kapatid.